Isang babae ang biglang pumasok sa supermarket at nagsimulang mamili ng todo. Umabot pa sa $1,000 ang nagastos niya. Kalma niyang kinuha ang isang popon na may diskwento. At nag-stand siya ng halos sa lahating oras. Hanggang sa naging libre lahat ng produkto. Kung may antas ang pagkuha ng benepisyo, si Connie ay tiyak na nasa pinakamataas na level. Para makakuha pa ng mas maraming kupon, paada siyang pumupwesto sa pintuan araw-araw. At binibili lahat ng magasin at pahayagan. Pagkatapos ay isa-isa niya itong binugupit. Lahat ng kupon na nasa mga ito, kahit magamit o hindi ay kinokolekta niya. At yung mga kahon ng toothpaste na itinapon ng iba ay pinupulot niya. Kaya maliban sa bahay, halos lahat ng gamit sa bahay ay nakuha niya sa kupon. Isang araw binuksan niya ang isang pakete ng merienda at napansing kakaiba ang lasa. Sa kanya lang nadiskubre na lampas na ito sa petsa. Kaya agad siyang nagreklamo online. Hindi na inasahan na makalipas ang ilang araw. Nakakuha siya ng tugon mula sa kumpanya. Bilang paghingi ng paumanhin, inigyan pa siya ng isang libreng kupon. Kaya agad siyang pumunta sa supermarket at kumuha ng libreng merienda. Sinabi ng cashier sa kanya na ang ganitong kumpanya para sa reputasyon nila, basta may magreklamo tungkol sa produkto, magpapadala sila ng libreng kupon. Dahil sa sinabi nito, nakita ni Connie ang napakalaking oportunidad. Pagbalik niya sa bahay, nagsimula siyang magreklamo tungkol sa iba't ibang produkto. Minsan ay dahil hindi masarap, minsan ay dahil may depekto. Basta may kaunting pagkukulang ang produkto, hindi ito nakakaligtas sa reklamo niya. Sa loob lamang ng ilang araw, nakatanggap na siya ng samot-saring libreng kupon. Nang makita ang count dumadagundong na mesa, hindi maitago ng kaibigan ang pagkaingit kahit bilhin pa ang mga kupon sa presyong panahati, ay sulit na raw. Sa sinabi ng kaibigan ay natauhan si Connie. Kung may bebenta niya ng kalahating presyo ang libreng kupon, sigurado siyang kikita ng sobra-sobra para makakuha pa ng mas maraming kupon. Agad silang naghanap online at nakakita ng isang pabrika na espesyal na nag-iimprenta ng mga kupon at dali-dali silang nagtungo roon. Upang hindi mahalata, kailangan nila ng isang kasabwat at ang lalaking nagyoyosi sa lugar na bawal manigarilyo ay hanatang may tama at dahil sa tukso ng pera, sumama siya agad sa kanila. Araw-araw pala sa pabrika, may mga sobrang kupon na naiimprenta at ang mga sobrang iyon ay siya ang nagdadala para sirain. Ngayon ay kailangan niya nang itago ang mga ito sa trap. Suulan ng driver at madali na niyang naipapasa kay Connie. Sa loob lamang ng ilang buwan, ay bigla silang naging bilyonaryo. Sagana sa mamahaling sasakyan na pang warehouse ang dami, at pribadong eroplano ay kinulam. Sa totoo lang napakadali lang. Kung ikaw ang gagawa kaya mo rin. Nang makuha nila ang napakaraming libreng kupon, nagtayo sila ng sariling plataforma sa pagbebenta. Dahil sa talento ni Blackie sa pagbebenta, ibinenta niya ang mga ito ng kalahating presyo sa livestream. At sa loob lamang ng ilang minuto, nabenta agad ang lahat ng kupon. Napakaraming libreng kupon, agad na kumalat sa iba't ibang mall. At halos isang araw na walang natanggap na pera, mabilis na kumita ng malaki ang dalawa. Kakabilan ng pera hanggang mangalay ang kamay. Pati sa gabi ay hindi makatulog sa tuwa, pero hindi nagtagal. Ang mga kupon na ito ay nakatawag pansin sa opisyal. Araw-araw 1,000 kupon lang ang nilalabas, pero mahigit 10,000 ang nababalik. Kaya nagpa siya ang manager na si Fatty na magsagawa ng investigasyon. Gamit ang kanyang karanasan, mabilis niyang natuntun ng platform ng dalawa, kaya agad siyang nakipag-ugnayan sa bangko at ipinayelo ang kanilang bank account. Nagulantang ang dalawa sa nangyari. Ang imperyong pinaghirapan nilang buuin ay nawasak sa isang iglap. Para mas maging profesional, naghanap sila ng isang top hacker. Ngunit humingi ito ng 10% bilang kabayaran. Una nitong pinulungan na i-unlock ang kanilang account. Pagkatapos ay binura ang mga video sa platform at tinuruan sila kung paano itago ang kanilang IP address. At ang lahat ng pinitan nilang pera ay pinanghati-hati at inilagay sa iba't ibang account. Kapag nagawa na ang lahat ng ito, hindi na sila agad matutuntun. At dahil sa tulong ng hacker ay lalo pang lumalim ang kanilang gawain. Habang mas lalo silang nanunubog sa krimen. Samantala ang natanong investigador ay hindi sumupo at iniulat niya ang kaso sa FBL. Bagamat ayaw sana ng FBL na makialam, pero dahil sa walang tigil na tawag ng investigador, napilitan silang magpadala ng veteranong ahente at tumagal na palahating taon ang habulan. Lalong lumago at lumakas ang negosyo ni Connie at kaibigan. At bigla silang naging bilyonaryong babae. Talagang umangat na ang buhay nila dahil sa nakaraang aral at dahil sa impluwensya ng mga soap opera. Nagpasya si Connie na linisin muna ang perang ito patapos ang kanilang maingat na pagbabalak kayo. Sunod-sunod na dinalaw ni Connie ang iba't ibang bangko at nag-withdraw ng 10 milyong dolyar. Sa sobrang dami ng pera, nagsimulang malito si Connie at ang kaibigan. Paano ba nila maubos ang lahat ng ito? Kaya tinawagan ni Connie ang asawa at tinanong kung ano ang bibilhin niya nang hindi iniisip ang presyo. Walang alinlangan ang sagot ng asawa, Lamborghini.
Ang mga mamahaling sasakyan dati hindi man lang nila mahawakan. Ngayon ay binibili nila kada kulay tig-iisa. Pati helicopter at luxury yacht, binili nila na parang laruan lang. Maging mamahaling alahas at luxury items, ay kinuha nila ng walang pagdadalawang isip. Pero palitan ng gastos nila, may 6 na milyong dolyar pa rin natitira. Sobrang dami pa rin, kaya wala silang choice. Nagpasya silang suportahan ng negosyo ng isang armas dealer. At sa paraan ng pamimili ni Connie na parang bumibili ng gulay. Akala tuloy ng armas dealer ay magtatayo siya ng maburehimen panlaban. Pati ang kaibigan ay napangalam. Ang bumili ng baril ay parang bumili lang ng gulay. Pero kahit ganoon, manigit 4 na milyon pa rin ang natira. Naisip bigla ni Connie na sa dami ng taon, gusto niyang mag-anak pero hindi makuha. Kaya nagtungo sila sa ospital at gumastos ng 100,000 para sa IVF. Pero ang natitirang 3 milyon, hindi pa rin nila maubos kahit anong gawin. Kaya napilitan silang itago ito sa bahay ni Connie. At dahil dito, sa loob lamang ng 1 buwan, nagawa nilang ubusin ng mahigit 6 na milyong dolyar. Nagngingit-ngit ang hacker nang malaman ito. Lumabas na matagal na niyang inisip ang automatikong money laundering sa website. At wala namang silbi ang ginawa ng dalawa. Naiinis siyang pinitigil ng dalawang parang kuliro. At sumakit lalo ang ulo niya. Gusto na nga niya silang sampilin sa inis. Kasabay nito ay naramdaman na ang biglaang pagbili nila ng napakaraming bagay ay siguradong magpapaisip sa FBL. Kaya kailangan nilang ibenta lahat ng gamit at ilipat ang pera sa mga banyagang bangko. Napilitang ibenta ng sobrang baba ang mga kotse at armas. Kahit pa buy one take one pa ang promo. At naglabas pa sila ng pastil kahit lumana. Akala nila ligtas na sila, pero hindi nila inakalam. Sa mga envelope ng kupon, may napansing kakaiba ang ahente. At agad nilang sinundan ng address sa selyo. Hanggang makarating sa bayan ni Connie, inatawag nila ang lahat ng delivery rider sa lugar. At si Little Black na nagde-deliver sa kaibigan. Agad makaramdam ng kaba, pero hindi siya nagsalita at palihim na nagbigay ng babala sa kaibigan. Ngunit hindi niya alam na nakita iyon ng mga investigador na nakatago at ang makakalimutin niya, hindi na ibigay ang sulat sa kaibigan. Kaya naman, sinundan ng ahente ang kaibigang walang kamalay-malay at mabilis na natuntun si Connie. Kinadubihan ay dinampot sila kasama ng SWAT at kompleto pa ang ebidensya mula sa investigador. Kaya ang buhay ng magkapatid ay siguradong magbabago na ng tuluyan. Sa huli nagpasya ang investigador ng supermarket na kasuhan sila ng panlilinlang. Si Connie bilang utak ng lahat ay posibleng makulong ng halos 50 taon. Nakiusap si Connie sa asawa na tulungan siyang makapagpiyansa. Ngunit sa pinaka-importanteng sandali lumabas ang tunay na ugali nito. Hindi lamang siya tinanggihan, kundi para iligtas ang sarili. Handa pa itong maging testigo laban sa kanya. Ang pagtataksil ng minamahal ay lubos na nagpasakit kay Connie. Sa kanan niya nakita ang tunay na mukha ng asawa. Sa sobrang sama ng loob, agad siyang humiling ng diborsyo. At walang pagdadalawang isip pumayag ang asawa. Pero susuko na lang ba sina Connie at kaibigan? Siyempre hindi. Sa tamang oras dumating na ang hacker at nagpadala ng isang batikang abogado para ipagtanggol sila. Lumabas na ang mga kupon na ibinenta ni Connie. Ay hindi naman peke, sinamantala lang niya ang butas sa pamamahala ng supermarket at hindi yun maituturing na panlilinlang. Sa patunayan, pagkukulang ng supermarket ang ugat ng problema. Kaya walang kasalanan si Connie. Nang lumabas ang balita, agad na naging pabor sa kanila ang publiko. Ang mga babaeng bumili ng kupon, pinagsimulang kumampi kay Connie at nagkaisa para magprotesta laban sa supermarket. Hindi kinaya ng supermarket ang pressure ng publiko at napilitang umatras sa demanda. Kaya napawalang sala ang kaibigan. Si Connie naman ay nakatulan ng 10 buwan. Dahil buntis siya, inilagay siya sa komportableng selda. At dahil may kasama siyang sanggol, hindi na siya nalungkot. Araw-araw siya nag-yoga at nag-ehersisyo. At mabilis na lumipas ang kanyang sentensya. Samantala abala rin ang kaibigan. At tinulungan siyang ayusin ang mga gamit sa bahay. Gaya ng inaasahan nila, inamkin ng asawa ang lahat ng ari-arian. Ngunit tanging iniwan na ang lahat ng merienda at gamit ni Connie. Kaya madali namang nakuha ng kaibigan ang milyon-milyong dolyar na itinago nila noon. Sa tulong ng perang ito, mabilis nakabangon muli ang kaibigan. Nagtayo pa ng isang lehitimong kumpanya ng kupon na siyang nagbigay daan kay Connie na maging isang mayamang single mom.